share button. Click it gently. Go to God's love you. Don't go to sleep, okay? Go to search. Share. Yun. Copy link. Sorry mga kapatid ha, ako'y nangangapapa. Nangangapapa. Okay. Then here. Teka. Copy link. Copy link. Fix. Mali. Mali. Mga kapatid, mali. God loves you. Okay, share. 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 Copy. Then paste. Post. Okay. Go to Facebook. PowerPoint. Tayo muna mga kapatid ha, at ako'y nangangapapa po mga kapatid sa ating bagong setup. Pasensya na po kayo. Wala. Nangangapapa po ako mga kapatid, kaya pasensya na po kayo. Paki-inform niyo po ako kung maayos mga kapatid. Praise God. Praise God. Wait a minute. Okay. Muli na po yun. I hope na okay kapatid. Paki thumbs up nyo nga ako o send message para po malinaw yung ating discussions bago po tayo magsimula. Praise God. Pakibigyan nyo nga po ako ng feedback mga kapatiran, mga kapatid natin sa AFCM. Praise the Lord.
Praise God. Praise the Lord. At purihin ng Panginoon mga kapatid. Amen. Just give me feedback later on. At I hope na this will mapay ko work. Purihin ng Panginoon Diyos. At magandang gabi muli mga kapatid sa Panginoon. Purihin ng Panginoon Diyos at muli isang araw po ng Martes sa buhay natin. Isang mapagpalang gabi muli sa mga kapatiran natin. Purihin ng Panginoon Diyos at nawa kayo po ay nasa mabuting kalusugan muli at kalakasan ang ibinigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi ko. Praise God. So, purihin po pa ng Diyos ay nawa po tayo lahat ay tayo po ay nararating nitong ating Bible studies na to. Hallelujah. Okay, I have to proceed mga kapatid. Just give me a feedback later because I could not see anymore your feedbacks. Hallelujah, hindi pa po tayo marunong dito. Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay. Praise the Lord. So purihin ang Diyos mga kapatid at tayo po ay mag-aralan muli sa gabing ito ng salita po ng ating Panginoon. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalusugan at kalakasan. At I hope and I pray. Praise God. Praise God. At salamat sa Diyos mga kapatid. Amen. So pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon concerning the power of the spoken word of God. Amen. Ang kapangyarihan po mga kapatid ko, amen, ng the spoken word of God mga kapatid. At dalangin ko po mga kapatid ko sa gabing ito ay tayo po ay muling pagpalain ng ating Panginoon Diyos sa banal niyang salita na atin po mga kapatid kong hallelujah pag-uusapan. Praise the Lord. Hallelujah. Hadya mga kapatid ko na the word of God mga kapatid ko spoken when we spoke it in faith. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, there is an awesome power mga kapatid ko to overcome the seemingly unsurmountable mga kapatid ko obstacles mga kapatid. Amen. Mayroon po talagang kapangyarihan ang salita po ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kapag ito po ay atin po mga kapatid kong sinalita, atin pong binanggit, o atin pong i-declare sa atin pong mga buhay mga kapatid ko. Amen. Tayo po muna manalangin. Praise God. Heavenly Father, once again, salamat po muli sa gabing ito. Dalangin ko po sa iyo na ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat at pumatnubay pa ng Diyos sa amin. Kami po may samahan ng iyong mga banal anghel. Give us, O Lord God, the wisdom, knowledge, understanding, and give us, O Lord God, the guidance and leadings sa amin pong pag-aaral. Muli pa ng Diyos, pangunahan mo aking mga kapatid, halal sa pananampalataya, at nawa pa ng Diyos sila po mga Panginoon ay iyong i-bless sa gabing ito, at muli pa bigyan kami ng guidance and leading sa Lord God sa aming pag-aaral. Gabayan mo kami ng iyong mga banal anghel at kami po itago mo sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Ito po aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. Praise God. So salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako mga kapatid ko sa ating kapatid si Brother Derek Sarmiento at siya po ay matyagang nagturo sa atin ito pong ating bagong system ng pagtuturo. At dahil marami po nagre-request mga kapatid ko na kung maaari sana ay meron po tayong mga references mga kapatid ko. At eto na po. I hope na this will work out mga kapatid bagamat hindi pa po ako sanay na gumamit. At salamat sa Panginoon at least naka-access po ako ng ganito. Pero hindi ko alam kung nararating po kayo dahil hindi ko po nakikita ang inyo po mga comment. And I hope na ito po napal ko ay makarating po sa inyo. Kindly give me the message. Send me message mga kapatid kung malinaw ba at naririnig niyo po ako dahil hindi ko na po nakikita ang inyong mga comment. Purihin na Panginoon. So let me just think mga kapatid ko na okay po ang lahat. So I will proceed sa pag-aaral po natin ng salita po ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Now, atin pong pag-aaralan ang salita po ng Panginoon, the power of God's Word.
Amen. Ang kapangyarihan po ng salita po ng Diyos. When we spoke it, mga kapatid, kapag atin po itong sinalita, atin po itong binanggit, atin po itong mga kapatid kung sinabi. Amen. O lagi nating idinideclare. Praise God. Kaya nga sabi po ng Numbers, ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Numbers 22 to 24. Amen. Hallelujah. Sa Numbers, mga kapatid ko, amen, 22 to 24. Amen. Sabi po sa bilang, mga kapatid, amen, sa Numbers, mga kapatid, amen, sa mga bilang. Praise God. Hallelujah. Naninibago po ako, mga kapatid, ko sa atin pong hallelujah. Praise God. Amen. Sabi po ng Numbers, mga kapatid, 22 to 24, mga kapatid ko. Praise God. Pagpasensyahan nyo ng mga kapatid ko at talagang naninibago po. Praise God. Hallelujah. So, atin po mga kapatid kong masasanay din po ako nito. Try lamang po natin. I hope na mga kapatid ko na ito po maganda. First day lang naman po natin nagamit. Praise God. Okay, Numbers 22 to 24, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ay ganito po sinasabi. Na magkagayoy tumayo ang anghel ng Panginoon at isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan, na ang isang bakod ay sumasadako rito at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. Amen. Nang magkagayoy Nang magkagayoy tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan, na ang isang bakod ay sumasadako rito at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. Praise God. Now, ang sabi naman po, praise God, amen. Sabi po ng John 1:1, praise God, hallelujah. John 1:1, mga kapatid, sabi ng pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kaniya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Amen. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. Now, ang sabi po ng verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan. Praise the Lord. Okay, so talagang ang salita po, mga kapatid, nasabi po kanina nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So ang salita po o ang berbo ay Diyos mismo, mga kapatid. At ang sabi po sa verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan. Purihin ang Panginoon. So talaga po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, na salita po ng Panginoon Diyos ang Biblia natin pong binabasa, amen, ay salita po ng Diyos o ito mismo ang Diyos. Amen. Ang berbo ay Diyos. Praise God. So kaya nga po, mga kapatid ko, amen, may kapangyarihan po ang salita ng Diyos na atin pong patuloy na idinideclare o patuloy po nating sinasambit o patuloy po nating sinasalita. Praise God. Amen. O atin pong, siya po ang nagiging buka ng ating labi o atin po, mga kapatid kong mga kapatid, parang daily, mga kapatid ko, na pagkain sa atin pong buhay, mga kapatid ko. So kaya nga, mga kapatid ko, amen, ang sabi po ng Isaiah, ng atin pong reference, mga kapatid, ng Isaiah chapter 55 verses 10 to 11. Amen. Isaiah, praise God. Sabi po ng Isaiah, praise God, 55, 10 to 11. Amen. 55, 10 to 11 ay ganito, mga kapatid. Sapagkat kung paanong ang ulan ay verse 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko.
hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. So sabi po mga kapatid, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap na ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Praise God. So, mga kapatid, amen, hallelujah, ang salita po ng Panginoon, kapag atin po itong binanggit o sinabi sa pananampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus, ay meron pong tinatawag mga kapatid na awesome power to overcome seemingly insurmountable obstacles. May kapangyarihan po yan upang maparig ko yung mga bagay na santambak, maparig ko yung na problema o kabigatan po sa ating buhay ay maalis mga kapatid. O meron pong kapangyarihan tayong yung salita na yan na alisin po sa ating buhay o sa ating landasin ang mga bagay na hadlang po sa araw-araw. Kasi Isaiah mga kapatid, alam sabi po sa English mga kapatid, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it, napatid ko. Amen. So, magaganap. Sabi po mapay ko ni Isaiah, there is an irresistible supernatural power in God's word. Amen. Meron pong kapangyarihan, praise God, ang salita po ng Panginoong Diyos. Hallelujah. That it will not return empty. Na hindi po ito babalik ng wala pong kabuluhan. Kaya nga, God's word will accomplish His desire. Amen. Ang salita po ng Panginoong Diyos ay kanyang ma-accomplish po ang kanyang naisin at ang kanyang pong layunin sa buhay po ng tao. Kung ito po, mga kapatid, ay atin paniniwalaan at pangahawakan sa pananampalataya. Kaya nga po, the King James Version descriptively says mga kapatid ko, that the word of the Lord will not return void to Him. Amen? Sa King James Version, mga kapatid. Sinabi po, mga kapatid ko, amen, na ang salita po ng Panginoon Diyos ay hindi po, amen, mauuwi ng wala pong kabuluhan. It will not be void. Amen? In other words, mga kapatid, it will get the job done. Amen? The words of God, mga kapatid, when you have speak it in faith, mga kapatid, magaganap po ito, hallelujah, sa buhay po natin. O magaganap po ang atin pong nais mangyari. The word of God is powerful. Amen? Ang salita po ng Panginoon Diyos ay makapangyarihan because it guaranteed by God to be effective. Dahil ito po'y ginarantasaduhan mismo ng atin pong Panginoon Diyos na mabisa. Amen? Hindi po ito mawawalang kabuluhan, hindi po ito mawawala sa walang kwentang bagay, hindi ito babalik sa kanya ng wala pong laman o wala po maparin kong na-accomplish. But rather, sabi nga po mga kapatid ng Isaiah 55:10-11, mga kapatid ko, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me void, mga kapatid. Kaya nga, the word of God is alive and powerful. Amen? The word of God is alive and powerful. It will set you free, comfort you, heal you, and feed your soul. Amen? The word of God. Amen? Hallelujah. Ang salita po ng Panginoong Diyos ay buhay. Ito po mapay ko ay makapangyarihan. Amen? And it will set you free, comfort you, and heal you, and feed your soul. Pakainin po niya ang atin pong mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi po ito mawawalang kabuluhan. Makapangyarihan po ito, buhay po ito, mga kapatid. Mapapalaya tayo ng salita po ng Panginoon Diyos. Magbibigay ito sa atin ng comfort, mga kapatid. Magbibigay ito sa atin ng kagalingan sa ating mga kaluluwa, sa ating mga mental bodies, sa ating po spiritual bodies, sa ating po physical, financial, social dealings, mga kapatid, on every aspects ng buhay po natin. The Word of God, when we speak it with faith and power, mga kapatid ko, it will deliver. Amen. It will deliver, mga kapatid ko, an answer for us. Hallelujah. Hindi po ito mauuwi ng wala pong kabuluhan. Kaya nga po, God's Word is your most powerful weapon. Ang salita po ng Panginoon Diyos ang pinakang makapangyarihan nating sandata. Laban po, mga kapatid ko, sa anumang bagay na nagaganap sa buhay po natin. Makapangyarihan po ang Panginoon Diyos. Bakit? Dahil nga po sabi ng John 1:1, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil mismo po yung verbo o yung salita, yung banal na salita, yung Biblia na binabasa natin araw-araw, ay mismo pong boses o tinig po ng Diyos. Ito po ay salita po ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ito po ay mismong siya.
Kaya nga kung atin po lagi itong meditate day and night, hallelujah, ito po ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya nga there is power when we spoke the word of God, when we speak the word of God, when we use the word of God. Kaya nga po mga patid, as the year ends mga patid ko, the year 2020 ends mga patid, hallelujah, napatunayan natin ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa pagpasok po ng year 2021, amen, we have to declare again in our life, mga parid, the power of the Word of God, because the Word itself is God Himself. Amen. Ito po ang ating mabisang sandata laban po sa anumang baluti ng kaaway, sa anumang bagay, mga tudla ng kaaway. God's Word is our most powerful weapon. Hallelujah. Ito po ang magagamit po natin, mga patid. Kaya nga sabi ng Hebrew chapter 4, verse 12, mga patid, for the word of God is alive and powerful. Amen. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan at buhay. It is sharper than the sharpest two-edged sword. Matalim po ito. Hallelujah. Tulad po, mapay ko ng, hallelujah, ng doble talin, mapay ko, amen, na sandata. Cutting between soul and spirit. Amen. Cutting between soul and spirit, and between joint and marrow, and it exposes our innermost thoughts and desires. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, tumutudla talaga ang salita ng Panginoon. Pag tayo tinamaan ng mensahe ng Panginoon, tayo po mga kapatid ko, amen, ay na-rebuke ng salita ng Panginoon Diyos, wala po tayo mai-reason. Bakit? Because mga kapatid ko, it reaches even the dividing asunder of our spirit and soul. It cuts between the soul and spirit. Amen. Ang atin pong soul and spirit. Kaya nga, minsan wala na po tayo mga kapatid gumagawang pangangatwiran. Pag tayo po ay mali, mali talaga tayo mga kapatid. Pag ang salita na po ng Panginoon ang nagamit na mga kapatid sa atin to rebuke us, correct us, wala na po tayong magagawang katwiran. Nananahimik na lang tayo. Bakit? Dahil naputol na po yung ating mga pangangatwirang pag-iisip, yung ating pong mga emotional na damdamin, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi, it even, mga kapatid, reaches even the joint and marrow. Amen? Ang ating mga kasukasuan, ating kaibuturan ng ating mga buto, nararating po ng salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Because it exposes the inner things, so inner thoughts, amen, ng atin pong mga sarili. Kaya nga po, hallelujah, na ihahayag po ng salita ng Panginoon Diyos ang atin pong mga inner thoughts at ang ating mga hidden desires. Kaya nga, mga kapatid ko, minsan hindi na po tayo makapangatwiran pagka tayo po na-rebuke ng salita ng Panginoon Diyos dahil alam po natin ito ay tama. Amen. Masakit man po, mga kapatid ko, ang katotohanan, pero talagang ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. There is power. Kaya nga po, mga kapatid ko, the word of God, mga kapatid, meron po itong tinatawag na irresistible supernatural power. Amen. Hallelujah. Power, mga kapatid ko, and it will not return to us void. Hallelujah. God's word will accomplish His desire. Hallelujah. I-accomplish po ng salita ng Panginoon Diyos ang kanya pong desire sa ating pong buhay. Hallelujah. At lalo na po ang purpose, ang layunin po ng salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po, the word of God is powerful because it was guaranteed by God Himself. Amen? It was guaranteed, mapay ko, ng Diyos na very effective po ito. Lalo na when we speak the word of God, hallelujah, with faith. Hallelujah. Lalo na po kung atin binabanggit po ang salita ng Panginoon Diyos na may pananampalataya, hallelujah, you are tapping into limitless power of God. Amen? Tayo po mga kapatid, amen, ay nakararanas ng walang hanggang kapangyarihan po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Now, kaya nga po mga kapatid, so sabi po ng Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes out from my mouth. Amen? Hallelujah. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Kaya nga, hallelujah, magaganap po ito mga kapatid. Pag sinabi natin mga kapatid ko, hallelujah, na in the name of Jesus Christ of Nazareth, hallelujah, as He promised me that I am the God that healeth thee. Amen. And I claim that healing power, His promise that He will not give me these diseases that He gave to the Egyptians or to those people. Amen. I claim that the healing promise of the Lord, that anong sabi niya, na ako ang Diyos na iyong manggagamot. So atin pong claim ang kapangyarihan ng pangako po ng salita ng ating Panginoong Diyos.
At ito po mga kapatid ay hindi mauuwi ng wala pong kabuluhan. Amen. Hindi po ito mga kapatid ko, hallelujah, mawawalang bisa. Now, kaya sabi po mga kapatid ko, is not my word like a fire? Ang sabi po mga kapatid, hindi bagang aking salita ay tulad ng isang apoy? Ang sabi po ng Jeremiah 23 mga kapatid ko, 28, chapter 23, 28 to 29, ang sabi po mga kapatid, let the one who has my word speak it faithfully. Let the one who has my word speak it faithfully. Amen. For what has straw to do with grain, declares the Lord. Is not my word like fire? Amen. Declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Amen. So, kanya pong sinabi mga kapatid ko, amen, na sa Tagalog, kung atin pong babasahin sa Tagalog, praise God, basahin ko po mga kapatid sa Tagalog. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng Jeremiah, chapter 23, praise God, 28 to 29. Ang sabi po ay ganito mga kapatid. Amen. Ang sabi po ng 23, 28 to 29. Ang propeta na nanaginip ay magsasaysay siya ng isang panaginip at siyang nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat. Ano ang dayami sa trigo? Sabi ng Panginoon. Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon. At parang pamukpok na dumudurog ng bato? Amen. Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon. At parang pamukpok na dumudurog ng bato? Amen. Sa English po, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po ng 28, let the one who has my word speak it faithfully. Let the one who has my word speak it faithfully. Amen. Makapangyarihan po ang salita ng ating Panginoon. Inihalintulad po niya ito mapalik ko sa apoy at inihalintulad po niya mapalik ko ang salita niya mapalik ko sa martilyo o pamukpok mapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga po mapatid, amen, the legal part of it, mapalik ko as fire, is called a fairy law. Talaga po mapalik kong ito po ay tulad ng isang napakatinding batas mapatid. Amen. Sabi ng Deuteronomy 33 verse 2, praise God. Like fire, it is quick and piercing and penetrating into the hearts and consciences of men. Tulad po ng apoy mga kapatid, ito po mga kapatid tumatagos sa atin pong mga buto. Tulad ng apoy mga kapatid ko, amen, na ito po mga kapatid ko, amen, ay meron pong kapangyarihan pumugnaw. Amen, tumunaw mga kapatid ko. Amen. Kaya nga ang sabi po ba, the legal part of it as fire is called fairy law. Kaya nga, dahil hindi mo po mabali-bali ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya yung pumapag salita niya ay may kapangyarihan, may batas mapatid, upang tayo sawayin, upang tayo po ay ituwid, upang tayo po mapalik ay pagsabihan, dahil ang salita niya mapalik ko ay talagang, hallelujah, mayroong batas, at ang batas ay tulad ng apoy na pupugnawi ng ating mga maling pangatwiran, maling pamumuhay, at mali po mapatid kong pag-uugali. Kaya nga po, the Word of God, once na narinig mo ito, apoy. Amen? Napupugnaw po ang ating mga maling katwiran, ang ating pong maling ugali, ating pong maling pamumuhay, mga kapatid ko. Kaya nga, yan po ang kapangyarihan ng salita po ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya kung may kapangyarihan pong pugnawin ng Diyos, ang mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, ganun din po mga kapatid, may kapangyarihan ang salita ng Panginoon Diyos sa mga bagay na hadlang po sa buhay natin. Sa mga bagay na humahadlang ng mga pagpapala, kagalingan at ng iyong tagumpay sa iyong pamumuhay espiritual, physical, mental, financial, social, amen, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Pinupugnaw ito ng salita ng Panginoon Diyos kung ito po ay ating i-declare ng meron pong kapangyarihan at meron pong pananampalataya. Kinakailangan pag sinabi mo ang salita ng Panginoon Diyos, it is written, it is written. You have to believe it, we have to believe it, we have to possess it, we have to own it because that is the power of God given to us. Amen. The Word of God is our weapon, mga kapatid ko. Amen. Yan po ay kapangyarihan na atin pong dapat gamitin, mga kapatid, upang ito, hallelujah, ay umabot, mga kapatid ko, hallelujah, o mangwasak ng mga bagay na
hallelujah, na siya pong humahadlang sa buhay natin. Tandaan po natin napay ko because it is a double-edged sword. Amen. Ang salita po ng Panginoon Diyos is compared to a double-edged sword. Amen. It reaches even to the dividing asunder of our spirit and soul. Amen. And even to the bone marrows natin, mga kapatid. So makapangyarihan po sa salita ng Panginoon, matalim, matalas. So kaya po niyang wasakin ang mga bagay na hadlang po sa buhay natin dahil nga po, mga kapatid ko, amen, especially when we speak the word of God with faith and with power. Amen. Atin po itong ipamuhay, atin po itong ilagay sa atin po mga puso. Kaya nga po, sabi po mga kapatid, is not my word like a fire? Kaya ang sabi po ng Jeremiah chapter 5 verse 14, mga kapatid. Amen. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 5 verse 14 ay ganito, why thus saith the Lord God of hosts, because you speak this word, behold, I will make my words in your mouth fire, and these people wood. Amen? Gagawin ko ang aking salita na tulad ng isang apoy sa iyong labi. Kaya nga po, mga kapatid, amen, kapag ka sa pangaral, hallelujah, ng salita ng Panginoon Diyos, meron po nasasaktan. Amen? Yung may mga sakit, may mga spiritual na karamdaman, nasasaktan sila. Pero yung po mga kapatid ko, hallelujah, mga walang karamdaman na spiritual, natutuwa po sila. Sila po ay na-bless, mga kapatid. Amen? Sa kanila, mga kapatid ko, ay mabangong samyo ang salita ng Panginoon Diyos. Ito naman po sa iba, mga kapatid ko, ay ito po ay isang apoy na pumupugnaw po sa kanila. Na depende po ngayon kung sila mapupugnaw para sa ikabubuti o sila mapupugnaw sa kanilang pagkawasa. Kaya nga kung tama po ang pagtanggap natin sa salita po ng Panginoon Diyos, malilinis po tayo. Madadalisay po tayo. Amen? Magiging maganda ang atin pong pamumuhay espiritual. Ngunit kung mali po ang ating espiritu sa pagtanggap ng salita ng Panginoon Diyos, ano mangyayari sa atin? Magtatampo tayo. Magtatalikod tayo, lalayo tayo sa salita ng Panginoon. Tayo po ay magbabackslide, manghihina, manlulupaypay. Kasi mali po, mga kapatid ko, amen, ang pagtanggap mo ng salita ng Diyos na dapat ay isang apoy na pupugnaw sa iyo upang ikaw ay lalo pang maging matibay, maganda sa paglilingkod sa salita po ng Panginoon. Instead na lalong bumuti, maging maayos ang iyong spiritual na pamumuhay. Amen. Kapag tinanggap mo ito, kaya nga po, ang sabi ng salita ng Panginoon, sa iba ito mabangong samyo, at sa iba naman, ito po ay nakamamatay. Amen. So, ang salita po ng Panginoon Diyos is like a fire. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon sa Jeremiah chapter 5 verse 14, behold, I will make my words in your mouth. Amen. Fire. Amen. And these people wood. Amen. At ang mga taong ito ay tulad ng kahoy. Amen. Na kapag sila ay mali ang pagtanggap, natural mga kapatid, masusunog. Amen? Pero kapag sila ay ginto, lalo pa silang dadalisay, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi po, mga kapatid ko, ng Jeremiah pa rin, Jeremiah chapter 20 verse 9, but if I say, I will not remember him or speak anymore in his name. Ang sabi po ni Jeremiah, hindi na. Sabi, ayoko na magsalita kasi, mga kapatid ko, amen, hallelujah, siya po tinawag na the prophet of death. Amen? Siya po ay propeta ng kamatayan kasi lagi na lamang po ang banggit niya, mga kapatid, pagkasi ng hula. Amen, nag-prophesy, ay lagi po mapapahama, kayo ay mamamatay, kaya siya po ay tinawag na prophet of death. Kaya ayaw na po siyang tawagin tuloy ng hari. Now, kaya sabi po, mga kapatid, amen, ni Jeremiah, I will not remember him or speak anymore in his name. I will not. Amen. Ayaw na niya. Ayaw na niya magsalita kasi nga ang tawag na nga sa kanya is prophet of death. Then in my heart, ngunit mga kapatid ko, sa kanyang puso, it becomes like a burning fire. Amen? Ang salita po ng Diyos na inilagay niya sa kanyang puso ay tulad po ng apoy na nagsusumiklab. Amen. Ang sabi po niya, but in my heart, it becomes like a burning fire, shut up in my bones, and I am weary of holding it in, and I cannot endure it. Amen? Naranasan natin siguro, mga paring, amen, hallelujah, na yung pong yung righteousness of God that is in us, amen, pag nakita po natin ang mali, ay hindi ka makapigil na hindi ka makapagsalita, mapay ko not because galit ka sa tao, kundi para i-correct, amen, o parang sabihan mo po ang tao. Amen. Upang ipalaala sa tao. Kaya nga lang po, mga kapatid, amen, ang tao nga, depende po sa pagtanggap.
Kaya nga, hallelujah, marami pong tao kasi mga kapatid, amen, na masyado silang critic in such a things, mga kapatid, but when they were corrected by the word of God, they do not want to accept. They make excuses and alibis. Lalo na po, yung may mga kasalanan na ngang itinatago, nagsisinungaling pa, maganda pa yung kanilang, parang pinipinturahan pa nilang pilit ang kanilang sarili ng maganda, bagamat mali na yung ginagawa nila. Kaya, ang nangyayari ngayon, sa bawat post mo sa Facebook, sa timeline mo, kapag nag-post ka lang ng kaunti, akala nila pinatatamaan mo na siya. Kasi may sugat. Amen? May sugat. Yun namang tao mapalit, walang intention of doing that, napalit, dahil nga lang yung word of God na nasa kanyang puso is like a fire that he cannot hold it anymore. Amen? He post it mapalit ko, amen? Pero mayroon pala mga tao, mali ang interpretation ng iyong ipinopost. Now, kaya nga po, dalawang klase po lamang ang tumatanggap po ng salita ng Panginoon. Ang isang pinagpapala, ang isa naman mapal ko ay nasusunog dahil po sa meron siyang mali na ginagawa. Kaya nga sabi ng Romans mapal, amen, hallelujah, ang iba ay natutuwa, ang iba mapal ko ay ang iba po ay natutuwa at nabubuhay sila, yun ang iba nangangamatay. Kasi nga, hindi magbangong samyo para sa kanila. But the prophet Jeremiah cannot prevent, mapatid ko, amen, his mouth, amen, to speak the word of God. Because sabi niya, it is like a burning fire in my heart. Amen? It is like a burning fire in my heart. Praise God. Shut up in my bones, and I am weary of holding it in, and I cannot endure it. Kaya hindi po niya daw mapigilan na hindi po niya ito mapad ko sabihin. Now, kaya nga, ang salita po ng Panginoong Diyos, mga kapatid, amen, hallelujah, ay hindi mo kayang pigilin dahil ang tama ay tama at ang mali ay mali. Praise God. Kahit na tayo po'y mali, kahit na po tayo mapay ko ay magtago, pag tayo po mapatid talagang nakarinig ng salita ng Panginoong Diyos, mapatid, at kung mali ang espiritu natin, talagang makokonsume tayo. Dadalisayin tayo ng salita po ng Panginoong Diyos. Amen? Dahil may kapangyarihan po yan, mapatid. Because the Word of God is God Himself. Amen. And the Word was with God, and the Word was God. Amen? And He knows even the very asunder, even the very kasulok-sulukan ng buhay natin, alam po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nga, pumapalit ko, ang salita po ng Panginoong Diyos is like a fire. Amen? Now, ang sabi ng Lucas, chapter 24, verse 32, maalaala po natin na palig ko yung dalawa mga disipulo habang naglalakad sila nung namatay ang ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. At siya po ay nabuhay na mag-uli. Amen? Ay habang sila naglalakad, sinabayan sila ng ating Panginoon. Hindi nila alam na ang atin na po palang Panginoon Jesus ang kanilang kausap. Kaya sabi po ng Luke, chapter 24, verse 32, after they realize it, mga kapatid, did not our hearts burn within us as he talked to us on the road and explained the scriptures to us? See? Kaya nga minsan, pag tayo po nakikinig ng salita ng Panginoon, pagka tayo po ay, hallelujah, talagang taimtim na nakikinig ng mga mensahe po ng Panginoon Diyos, ang salita po niya ay parang apoy sa ating puso na pinupugnaw niya po ang lahat ng ating mga kabigatan, pinupugnaw po niya sa ating mga puso ang ating mga dalahin, ang ating po mga problema, ang ating po mga parikong alalahanin. At ano nangyayari po sa ating mga kapatid? Amen? We feel refreshed. Amen? Nandiyan na pong maiyak tayo. Tayo po ay dalhin ng salita ng Panginoon Diyos sa pagsisisi. Bakit? Dahil mga kapatid ko, na-realize natin, hallelujah, kinonsume ng salita ng Panginoon Diyos ang mga bagay-bagay na hadlang sa atin, amen, sa Kanya. Amen? Hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Kinonsume po ito ng salita po ng Panginoon. Pinugnaw po niya ito, mga kapatid. Amen? Lalo na kapag narinig natin, yan po ang kapangyarihan ng spoken words of God. Lalo na if it minister to us, directly to us, mga kapatid ko, amen, yung salita po ng Panginoon, totally po tayo po ay nagkakaroon ng healing sa ating po spiritual body, and also we receive the miracles of healing in our physical body, amen, mental, emotional, and atin po mapal kung mga financial and social mapal because we believe in the power of the spoken word. May kapangyarihan po kasi ang salita po ng Diyos na atin po mapal kung binitawan. Hindi po yan mauuwi ng walang kabuluhan. Ang salitang binitiwan at tinanggap natin mapal ito ng tao sa puso at atin itong pinanampalatayaan. Kaya nga po sabi po ni Elizabeth, be it unto me according to thy word. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, huwag tayong masasaktan kung ang salita po ng Panginoon Diyos ay dumating sa atin like a double-edged sword. Bagkus, our attitude should be, mga kapatid, amen,
na lalo mo po akong linisin, Panginoong Diyos. Lalo mo po akong dalisayin ng iyong salita, Panginoon. And by means of that correct spirit, correct attitude in receiving the Word of God, it can minister and brings you life. Magdadala po yan sa atin ng buhay. Magdadala po yan sa atin, mga pagkuimen, ng pangunawa. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, ang salita po ng Panginoon is compared like to a fire. Now, ang sabi po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ng salita pa po ng Panginoon. Hallelujah. The prophet speaks, mga kapatid ko, out of the depths of his own experience. Amen. Sabi po, mga kapatid ko, amen, hallelujah. Praise God. Ito pong si Jeremiah. The true prophetic words burns, mga kapatid ko, in the heart of men and will not be restrained. Hindi po mapipigilan po ang tunay na epekto po ng salita ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao. Amen. Hindi po ito mapipigilan. It will, mga kapatid ko, amen. Hallelujah. The word that is spoken, mga kapatid, it will consume the evil. Amen. The evil desires, evil spirits, and evil motives in our heart and our evil life. Amen. It will consume the spoken or the uttered words with power in faith, na kapatid. Hallelujah. Kanyang pupugnawin po ang mga masamang salita, masamang ugali, masamang pag-iisip po natin, mga kapatid. Masamang pamumuhay po natin. Amen. Ang sabi po, mga kapatid, and it will purify us. Lilinisin po tayo ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Amen. It will burn the chaff. Amen. Kanya pong kanya pong susunugin ang mga ipa sa buhay po natin, mga kapatid. It will burn the chaff of the utterances of the false prophets. Amen. Kanya po, mga kapatid, kong pupugnawin ang lahat ng mga bagay na ipa. Amen. Walang kabuluhan po sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga, it is not, mga kapatid ko, hallelujah. Kaya nga sabi ni Jeremiah, is it not my word? Is it not my word, sabi po ng book of Jeremiah, is it not my word like a fire? Amen. Now, kaya nga po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang salita po ng Panginoon is for our, mga kapatid kong, purification. It will consume, amen. When you speak, mga kapatid ko, the power of the word of God, hallelujah, with boldness, with declaration, hallelujah, with faith, mga kapatid, it will burn everything sa buhay po natin na hadlang. Hallelujah. Kahit problema yan. Pag atin po dineclare, mga kapatid ko, hallelujah, ang word of God, mga kapatid, the Lord will provide. The Lord will provide. Amen? Pag mayroon po tayong pangailangan pinansyal, speak the word of God. Speak the promises of God. Amen. Make alive the word of God. Bigyan natin po ng buhay ang salita po ng Panginoon Diyos. Pag sinabi niyo, mumapay ko, the Lord will provide. The Lord will supply everything that I need. The Lord is my healing. Amen. Speak according to what you need and the Lord will deal with it. Amen. Ang salitang binitiwan po natin at ang mga pangako niyang pinanghawakan po natin, ito po, mga kapatid, amen, ay dudurog sa mga bagay. Mapay ko, ito po ay susunog sa mga bagay na hadlang po sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Susunugin po niya yung, mga kapatid, amen, upang sa ganun ay, hallelujah, mangyari o maganap po sa buhay natin ang salita po ng Diyos. Now, hindi lamang po inahalin tulad na salita ng Panginoon Diyos is like a fire. It is also, mga kapatid ko, hallelujah, a hammer. Is not my word like a hammer? Ang sabi po ng Jeremiah 23 verse 29 again. Amen. Is not my word like a fire? Says the Lord. And like a hammer that breaks the rock? Amen? So, hindi lamang po pinupugnaw, kundi, mapay ko ngayon, hammer. Kanya pong winawasak, mapatid. Amen? Kanya pong, mapay ko, hallelujah, inihalin tulad din, mapay ko, amen, sa pamukpok o sa martilyo, mapatid ko, amen, ang salita po ng Panginoon. Kaya nga, nasasaktan tayo. Kaya nga po, tinatamaan tayo. Kaya nga, nadudurog ang kayabangan natin, kasinungalingan, mga pandaraya, mga panloloko, mga maling ugali po natin, nadudurog po ng salita ng Panginoon Diyos. Ngayon, it's either you are going to be broken, mga kapatid ko, to be broken so that God can reconstruct you again, or you will be totally, mga kapatid ko, destroyed. Amen? Ang salita po ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga tayo winawasak niya ay para muli niya tayong buuin. Tandaan po natin na He is the potter and we are the clay. Kaya nga, hindi po niya maiisa sa ayos ang buhay ng tao unless we are willing, to be reconstructed. Mahalaga pong tayo po ay handa din na magpa-reconstruct po sa Panginoon. Handa tayong magpadurog. Masakit talaga ang madurog, mga kapatid. Amen?
Masakit na madurog yung ating mga kayabangan, kataasan, kasinungalingan. Pero kung yan ang kinakailangan, dahil yan ang hadlang sa ating pagpapalang tatanggapin, amen, at sa ating pumapalikong paglago sa pananampalataya, God will not stop to use the hammer, amen, to break us into pieces para ma-fulfill ang layunin po ng Diyos sa buhay natin. Amen. Dahil God cannot use God cannot use ang isang taong mayabang. God cannot use ang isang taong sinungaling. God cannot use you can pretend but God will not use you. Amen. You will not be a blessing. You will be a stumbling block. Marami po maiinis sa iyo, marami po magagalit sa iyo, marami po mayayamot sa iyo kasi naasbagan sa iyo. Kaya kinakailangan ayusin tayo ng Panginoon Diyos. Durugin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, isipin po natin na ang salita po ng Panginoon Diyos ay tulad po ng isang martilyo, isa pong pamukpok. Amen. Hallelujah. Ang isa pong pamukpok, it can drive a nail. Amen. A home nail. Amen. Kaya po niyang palubugin ang pako. Amen. Hallelujah. Ang pako. As a positive results, mga kapatid ko, amen, hindi po mabubuo ang bahay pagka ang mga pako ay nakalutang. So kinakailangan pukpukin ng martilyo upang maikabit po natin ang bawat braces ng bahay, ang bawat hallelujah, mga bahagi ng bahay na dapat pong ikabit. Amen? Hallelujah. So ganyan din po sa buhay natin. Hanggat hindi ginagamit ng Diyos ang martilyo upang ayusin ang dapat ayusin sa buhay natin upang tayo magamit, hindi po tayo magagamit. Ang bahay po, mapatid ko, amen, na ginagawa ay kinakailangan po ng martilyo para doon sa mga pakong nakausli, para po sa mga dapat pakuan, para po doon sa mga semento na dapat pong wasakin, dapat po gibain. Amen? Para sa ganun ay mai-construct, mapatid, maitayo ang isang bagong dingding o isang bagong wall o isang bagong floor, mapatid. Amen? So kaya nga po ang martilyo ay inihalintulad, mapatid ko, sa salta po ng Panginoon Diyos. O ang salta ng Panginoon ay inihalintulad sa martilyo. Amen. Hindi kanya winawasak para ikaw ay masira. Amen. Ikaw ay kanyang winawasak, yung mga kayabangan, kataasan, kasinungalingan nating ugali, winawasak po yan para tayo po ay magamit ng Panginoong Diyos. So kung gagamitin po natin ang salita ng Panginoong Diyos sa atin pong pamumuhay espiritual, amen, sa mga bagay na nagaganap po sa atin, hindi po tayo, mga kapatid, amen, magiging isang asong duwag, amen, na bahag ang buntot. Dahil kung kaya pong wasakin ng salita ng Panginoong Diyos ang ating kasinungalingan, kayabangan at kataasan, yung mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin, kaya din pong wasakin ng Panginoong Diyos ang mga hadlang sa buhay natin sa paglakad, sa pagsunod sa ating Panginoon. If we speak the word of God with faith, mapatid, in power, mapatid ko, amen. Hallelujah. The spoken word will not return to us void. Amen. May problema ka, sabihin mo sa Panginoon, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I rebuke the spirit of burden, the spirit of sickness, the spirit of itong mga espiritu ng mga pagsubok na to get out of my way in the name of Jesus. Gamitin mo ang pamukpok na salita ng Panginoong Diyos sa iyong mga nararanasang araw-araw ng pamumuhay. Kabigatan, kalungkutan, discouragement, napatid, hallelujah, frustrations in life. Amen. Dumarating po yan, pukpukin mo agad ang salita ng Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Pag nadi-discourage ka, sabi mo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Hallelujah. Gamitan mo ng salita ng Panginoong Diyos. Amen? Pag nangangailangan ka, nasa kagipitan ka, sabi mo, the Lord will provide. The Lord knows my need. Amen? Hallelujah. Speak the word of God. Hallelujah. Pagka may karamdaman, sabihin mo, the Lord will heal me. Amen? Amen. Upang mawasak po agad ng salita ng Panginoong Diyos ang mga bagay na dinadanas po natin, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Now, kaya nga po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, sabi po, the hammer can break an obstacles over mga kapatid ko, amen, hallelujah, in our life, amen. Kaya po durugin ang mga obstacles po sa ating mga buhay, yung po mga negative things sa buhay natin. Hallelujah. As the hammer breaks the rock, so it shatters the pride, the stubbornness of man, is mighty to the pulling down of a stronghold. Amen. Kaya pong wasakin, hallelujah, ng salita po ng Panginoong Diyos ang atin pong mga kayabangan, ang atin pong mga kapatid ko, hallelujah, mga katigasan ng ulo. Amen. Ang mga bagay, mga kapatid kong humihila sa atin, pababa sa pananampalataya, at mga pusong pinatigas po, mga kapatid ko, amen, ng kasalanan, at mga taingang ginawang bingi ng dahil po sa kasalanan. Kaya nga po, sabi, mga kapatid ko, amen, ng 2 Corinthians chapter 10, hallelujah, verses 4 to 5.
For the weapon of our warfare are not carnal, amen, are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Amen. So yan po mga kapatid ko, hallelujah, sabi ng salita ng Panginoon Diyos. Amen. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, makapangyarihan po ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya niya po mga kapatid kong wasakin ang mga bagay na hadlang po sa ating buhay mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, itong year 2021, alam natin mga kapatid, nariyan po mga kapatid ang COVID. At ang sabi nga po nila, nag-mutate. Ito po mga kapatid ko ay magkakaroon ng another round. Hallelujah. Nandyan po mga kapatid ang mga fear. Alam niyo mga kapatid, amen, dumarating po ngayon sa buong buhay ng tao ang tinatawag na takot, ang fear. Amen? Hallelujah. Ito ang kailangan natin ngayon. The power of the Word of God. Because fear is not from the Lord. Amen? Hallelujah. This is the instrument of Satan to discourage mga pariko upang hilahin ang tao pabagsak sa pananampalataya. Amen. Marami pong nangyayari ngayon sa buhay natin. Nakatatakot po ang mga nangyayari. Nandiyan na po yung mga bakuna na sabi po mga parig ko, amen, hallelujah, ay may mga na-test na mga parig ko na may mga namatay. Ang sabing ganun mga patid, amen. At tapos hindi pa rin po nila proven. Tapos wala pa po mga parig supply. Hallelujah. Kung ano-ano na po ang mga bagay na dumarating po sa mundong ito. Amen. At kung wala po tayong salita ng Panginoon Diyos, tayo po ay matatakot. Para bang mga parig kong ayaw mo nang mabuhay. Parang ayaw mo nang makita ang kinabukasan. Dahil hindi mo nga alam. Amen? Lalo na pag naisip natin na ito na yung fulfillment of the book of Revelation. That you cannot hide, you cannot buy, you cannot sell, you cannot hide. Amen? Because, mapag ko, there's no place to hide, the Bible says. Amen? Kung sadyang totoo mapag ko na ito po mapag ko, amen, yung fulfillment na ng prophecies, hallelujah, nakakatakot. Kung ngayon po nga, mapag ko na medyo tayo po natatakot na, how much more sa mga darating na panahon. Kaya nga, hallelujah, may kapangyarihan po ngayon. Dapat natin ngayon mga kapatid i-exercise ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon Diyos to encourage us, to strengthen us, to comfort us. Hallelujah, upang wasakin po ang mga spirit of fear na to at manatili tayong tapat hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Dahil mas nakakatakot ang tayo lumayo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil kung tayo hindi magtagumpay sa kanyang pagdating, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya nga pag sumikapan po natin mga patid, alam natin mga patid, at tayong lahat ay nakararanas ng mga paghihirap na to. Nakakaranas tayo mga patid ko, amen, ng mga bagay-bagay na nararanasan po natin. Amen, ng mga negative things sa buhay po natin. But then, hallelujah, isipin po natin mga patid, praise God, na tayo po mga patid, hallelujah, ay may salita ng Diyos. May kapangyarihan. Mayroong weapon na ibinigay sa atin ang Panginoon. Nang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God. Amen? Mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Against the knowledge of God. Kaya nga po mahalaga na we have to meditate the Word of God day and night. Read the Word of God. Listen to the Word of God. Hallelujah. Meditate therein day and night. Thou shalt not depart from the Word of God. Hallelujah. Upang sa ganun mga patid ko, amen, sa mga panahong ito, na mga discouragement, ito po mga deceptions na ito na nangyayari po sa ating mga paligid, mga pandaraya na ginagawa ng kaaway, na kunwari, mapag ko ito na ang bakuna, ang solusyon para pumaalis, mapag ko, amen, na daw ang coronavirus, but I do not believe. Amen? Because, hallelujah, mapag ko, amen, hindi pa nga proven eh. Amen? Ito po ay man-made problem. Ito po ay ginawa ng taong problema ng mga ilang taong matatalino, ilang taong mga may masamang balak sa mundo. Amen? Hallelujah. Ito po mga ko ay gawa o plano ng mga ilang sakim na tao, greedy. Mga tao mayroon po political ambitions. Hallelujah. Kaya nga po nawa tayo po mga kapatid, amen, na mga mananampalataya.
praise God, ay manatili sa salita po ng Panginoon Diyos. Hindi na po ito mapag ko, amen, mahalaga kung mapag ko, hallelujah, ikaw ay, mapatid ay, hallelujah, mayaman o mahirap, matalino o mangmang, kung ikaw mapatid, amen, ay may pinag-aralan o wala, Bible school o hindi, kung ikaw ay pastor o hindi, mapatid, no. Amen. Ngayon po ay we have to work out our salvation with fear and trembling. Panghawakan na po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Amen. Kahit na anong sitwasyon ng buhay natin ngayon, panghawakan na po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Magpakatibay po tayo dito. Magpakatotoo po tayo dahil kung hindi man, mga kapatid, hallelujah, darating ang panahon na ang salita po niya, mga kapatid ko, hallelujah, praise God, na atin po binubulay-bulay ngayon ang siyang magbibigay sa atin ng tibay at tatag upang tayo po ay magtagumpay hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya sabi po ay casting down arguments. Tama na yung pagtatalo-talo. Amen? Casting down arguments and every high thing that exalt itself. Tama na po yung pagmamayabangan. Tama na po yung pagmamataasan. Tama na po yung pagsisinungaling. Tama na mapal ko yung pagkukunwari. Amen. Tama na yung pagiging kunwaring Kristiyano ka pag Sunday o Friday, pero pag ordinary day, iba pala ang performance mo. Tama na po yung paglalangis mo sa iyong pastor. Tama na yung parang pagsisipsip mo sa iyong pastor, pakitang tao. Tama na po yun. Ang dinadaya natin ay sarili lamang natin. Magpakatotoo po tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Huwag na masyado kang critic sa iba, pero sa sarili mo, hindi mo ma-correct, maparik. Amen. Mahirap po yun. Amen. Masyado po maparik kung lahat na lamang, praise God, ay iyong maparik kung napupuna. Amen. Hallelujah. Kaya nga, yung iba ay nasasaktan po maparik, amen, sa mga timeline, sa mga Facebook, maparik ko, dahil may sugat. Amen. Bakit hindi mo i-correct? Amen. Lahat na lamang maparik ko ay iyong negative. Lahat na lamang ay iyong mga pinatatamaan. Amen. Hallelujah. Lahat na lamang ay natatamaan ka. Bakit? Dahil there's something wrong. Because God's word is dealing with us. He is destroying that pride in our life. Amen. Winawasak po ng salita ng Panginoon Diyos at pinupugnaw niya ang mga bagay na hadlang sa buhay natin upang tayo po ay magamit ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Now, kaya nga po sabi, casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity. Amen? Bringing every thought into captivity. Kanya pong binibihag ang lahat ng mga masamang isip, masamang diwa, masamang bagay, mga kapatid, na humahadlang po sa atin sa pagsunod kay Kristo Jesus. So sabi po, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. Kaya nga kung ang iyong mga problema, yung pagiging makasarili, ang iyong pagiging sinungaling, ang iyong pagiging mayabang, hindi ka titigilan ng salita ng Panginoon Diyos. It is like a fire and it is like a hammer na ikaw ay kanyang pupukpukin, dudurugin ang iyong matigas na ulo, matigas na puso, sinungaling na dila. Lahat ng bahagi ng buhay po natin ay kukonsumin po ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, ay power. Kapangyarihan yan. Amen? Para i-purify po tayo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, lalo na kapag ginamit natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang ating pong topic is the power of the spoken word. Ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos na atin pong sinasalita. Amen? Atin pong idinideclare. Hallelujah. Kung tayo po ay kayang linisin ng salita ng Panginoon Diyos, kaya din po mapalikong wasakin ng salita ng Panginoon Diyos ang mga problema natin, pagsubok natin, mga agam-agam natin, ang ating mga karamdaman, ang ating po mga problema sa pinansyal. Hallelujah. Kaya pong wasakin ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang mga bagay na kabigatan. Hallelujah. Kagipitan. Praise God. Hallelujah. We have to declare the power of God, mga kapatid. Amen. And claim the promises of the Lord. The Lord will provide. The Lord will make me rich. The Lord will bless my children. The Lord will bless my family. The Lord will bless my work. The Lord will protect me. The Lord will bless my business. You have to speak the word, mga kapatid, positively. Kailangang matuto tayo ngayon sa pagpasok ng year 2021, mga mananampalataya, na magdeklara ng salita po ng Panginoon Diyos sa lahat ng gawa ng ating mga kamay.
Amen. Dahil kabahagi po natin ang Panginoong Diyos. Amen. Tandaan po natin, pangako ng Panginoon sa Malakay 3:10. Amen. Hallelujah. Sasawayin niya ang lahat ng mga mananakmal sa buhay natin. Kaya nga, we have to declare it na ang aking trabaho ay biyaya ng Panginoong Diyos sa akin. Hindi niya papahintulutan na sakmalin ang kanyang biyayang ibinigay sa akin. Ang aking anak ay pagpapala sa akin. Siya iingatan ng Panginoon at siya pagtatagumpayin ng Panginoon Diyos. I speak blessing for my son, for my Miko Joshua. I speak blessing for my Micah Maranata. I speak blessing for my wife, Sister Eva. I speak blessing for my family. I speak blessing for my brothers and sisters in Mindoro. We have to declare the power of the word to your family. Amen. Hallelujah. You have to speak the word of faith sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong magulang at mga kapatid. Because, hallelujah, sa salita na iyong binitiwan, amen, na mula sa Panginoong Diyos, ito po ay mayroong buhay. Amen. May kapangyarihan na mag-build, hallelujah, ng pagpapala sa kanila po mga panikong pamumuhay. Now, kaya nga po mga patid kayo, nasabi po mga panikong 2 Corinthians nga, 10:4, hallelujah, we have to speak the word of God faithfully. Amen? Every day, every minute, every moments of our life, we have to speak the word of God faithfully. Bakit? Hallelujah. Because all kinds of positive things will begin to happen. Amen. When we speak the word of God faithfully, all kinds of positive things will begin to happen. Hallelujah. Huwag mo sabihin, ang lungkot naman ng araw na to. Huwag mo sabihin, ang buhay ko napakahirap. Ano ba naman to? Ako yata ay pinanganak ng malas. Mangyayari sa iyo yan. Dahil may kapangyarihan ng salita mo eh. Pero pag sinabi mong, salamat Panginoon Diyos, pagising mo pa lang sa umaga, Lord, salamat po sa araw na to. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. You have to declare it that I will rejoice. That is personally. That is your personal declaration. Amen. Iyong i-declare mga panig ko na I will be victorious today. I will receive my blessing today. I will receive my healing today. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ang mga karamdamang ito sinasaway ko, declare it. Amen. Speak it. Hallelujah. Praise God. Ilay hands mo mga patid ko ang iyong mga trabaho, ang iyong trabaho. Ilay hands mo ang iyong mga hayupan, ang iyong business mga patid. Hallelujah. Iyong tindahan, ang iyong mga patid ko, hallelujah, iyong sasakyan. Ilay hands mo mga patid. Ilay hands mo iyong sarili. I-declare mo na, Lord, salamat Panginoong Diyos sa healing Panginoong Diyos from the top of my head to the tip of my toe. Hallelujah. Thank you, Lord God, for washing away every iniquities and every sicknesses from my body. Salamat Panginoong Diyos, may malakas pa akong puso. Salamat Panginoong Diyos, meron pa akong sound mind, may sound heart, sound spirit. Salamat Panginoong Diyos, malinaw pang aking mata, ang aking tainga, ang aking mga pay na igagalaw ko, ang aking mga kamay ay naikikilos ko. Praise the Lord. Salamat Panginoong Diyos, sa aking puso ay wala Panginoong Diyos mga bara. Salamat Panginoon, nagpapangsyon ang aking liver, ang aking kidney, ang aking mga bituka. Speak it na panig ko, amen. Speak blessing to your body mga patid, amen, and rebuke every mga patid ko sicknesses, every iniquities, every mga patid ko, hallelujah, viruses mga patid ko sa iyong paligid, in Jesus' name, and claim mga patid ko the divine protection of God, because that is the promise of the Lord, amen, hallelujah. Yan po ang pangako ng Panginoong Diyos, na tayo po ay kanyang iingatan, na hindi niya po tayo pababayaan. Amen? We have just to declare the word of God. Speak the word of God. Amen? Hallelujah. Create the atmosphere of faith. Amen? Create the atmosphere of victory. Create the atmosphere of happiness, joy, hallelujah, and love. Amen? Hallelujah. Create the atmosphere, mga pal ko, amen, hallelujah, of joyful living. Amen? Hallelujah. Make things positive. Make things mapay ko possible, because the word of God, hallelujah, is God Himself. Oh, glory to Jesus. Now, kaya nga po, all kinds of positive things will begin to happen. Hallelujah. When you speak blessing, huwag agad mapay, ay, baka mabankrupt ang ating business, ay, baka kung tayo nag-alaga ng hayupan, baka mamatay, ay, baka di natin kaya. That's not fair. Amen? Hallelujah. If you believe the word of God, claim it. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, hindi po maganda ang atin pong ugali bilang mananampalataya. Ay, magsisinungaling ka para manloko ka lamang ng tao. Sasabihin mong, wala na halos makain ng aking mga anak, wala na akong pambili ng kanyang gatas. Pero mamaya makikita mo naman mga palit ko, amen, nasa KFC, nasa McDonald's, amen, nakikita mo naman mga palit ko, amen, hallelujah, pabongga-bongga, pasosyal-sosyal. Paano ka paniniwalaan? Alam nyo,
Hallelujah. Pagka namihasa ka ng ganitong klaseng panalita, yung salita mo na iyong binibitiwan ay babalik sa iyo. Amen? Magaganap sa iyo yan. Because there is life or death sa iyong salita. Amen? Hallelujah. You are declaring things to happen to you. At yan ang hinahanap ni Satan na pamamaraan upang makapasok siya sa buhay mo. Kaya nga po mga kapatid, amen, hallelujah, huwag natin gamitin ang salita mga kapatid ko para lamang makapanloko ka ng tao, makapandaya ka ng tao. Dahil isang araw, babalik sa iyo yan. Now, kaya nga po ang Word of God, mga kapatid, is like a hammer. It breaks mga kapatid ko every obstacles sa atin pong daraanan. Hallelujah, all kinds of obstacles and oppositions, mga kapatid ko, will begin to be broken when you speak the Word of God. Kaya nga po mga kapatid ko, hallelujah, lagi ko sinasabi mga kapatid ko yung mga Lord, ilayo mo po ako sa mga taong mandaraya, sa mga taong manloloko, sa mga taong mapagsamantala, sa mga tao, Panginoon Diyos, na nangangakong hindi tumutupad. In the name of Jesus Christ. Nawa, Panginoon Diyos, hallelujah, ilayo mo po kami sa mga taong ito. Layo mo po kami sa mga taong inggitera, sa mga taong mapanira ang buhay, mapanirang puri, mga backbiters pa yun, ilayo mo po kami. Amen. Praise God. You have to speak the word of God, mga kapatid, for the divine protection. Amen. Upang sa ganon, hallelujah, makita mo ang kapangyarihan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Now, kaya nga po, kung atin po kung mababasa mga kapatid, amen, hallelujah, ang Matthew ang Matthew chapter 4 verses 1 to 11, ang salita po ng Panginoon, mismo ang Panginoon tinukso siya ko ni Satan, siya po mismo nagsabi it is written, it is written, it is written. He used the word of God, mga kapatid. Amen? Satan's schemes were defeated when the Lord Jesus Christ says, it is written, it is written. Amen? Hallelujah, ang pamamaraan ni Satan, mga kapatid ko, ay hindi nagtagumpay ng mismong ang Panginoong Jesus ay nagsabing nasusulat, nasusulat. Kaya nga po mga kapatid, amen, maggagapi ang mga pamamaraan o mga pandaraya ni Satan sa buhay natin kung alam nating banggitin ang salita po ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pasensya na kayo mga kapatid, talagang hindi ko po nakikita ang mga viewers ngayon, hindi ko po nakikita yung mga comment na I just keep on proceeding, mga kapatid ko, hallelujah, in discussing, dahil mga kapatid ko, amen, hallelujah, amen, first time ko pong gamitin ito pong setup na ito, mga kapatid, amen, hallelujah. Nawa ay kayo po naandyan sa harapan, mga kapatid ko, kayo po ay nakikinig din ng Bible study, amen, just say your comment, mga kapatid ko, if you are there, at kung ano po ang dapat kong i-improve pa. Now, kaya nga po mga kapatid ko, amen, 3 times the Lord Jesus Christ spoke, mga kapatid ko, hallelujah, against Satan, the word, it is written, it is written, it is written. Sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. And Satan's schemes were defeated. There is great power in the spoken word of God. Amen. Meron pong kapangyarihan, hallelujah, sa salita ng Diyos na atin pong binabanggit, na atin pong sinasabi, mga kapatid ko. Your words have power when they are God's word. Amen. Ang salita po natin ay may kapangyarihan, lalo na kung ito po ay ayon po o salita mismo ng atin pong Panginoong Diyos na binanggit po natin sa pananampalataya. Amen. There is power, mga kapatid ko, in your spoken word. Amen. Hallelujah. Especially when you spoke about God's word, mga kapatid, in faith. Amen. Through your lips. Amen. Kaya nga po, mula po sa ating mga labi, pag atin pong binanggit ito ng may pananampalataya, ito po mga kapatid ko, amen, ay hindi po mauwi ng wala pong kabuluhan. Praise God. Kaya nga, thankfully, we don't have to guess what God's words are. Amen? Jesus didn't guess. Amen? He quoted the word. Amen? Hindi na po nang hula, mga kapatid ko tayo, hindi na po nang hula ang Panginoon ng salita, kundi, hallelujah, He just spoke the word. Amen? At salamat sa Diyos, hindi na po tayo, mga kapatid ko, hallelujah, mangmang sa salita po ng Panginoon. Alam na natin ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Kapag may problema tayo, hallelujah, may salita ang Panginoon nagsasabing, cast all your cares. Amen? Hallelujah, for my yoke is easy and my burden is light. Amen? You say the word of God. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, say to this mountain, be thou removed, and it shall be removed. Hallelujah.
So makapangyarihan po ang salita ng Panginoon Diyos. Lalo na, alam na po natin ang salita ng Panginoon Diyos, atin lamang po itong banggitin, salitain, dahil may kapangyarihan ang salita po ng Panginoon pag ginagamit natin at ito'y sinasalita natin, idinideclare natin sa araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng buhay po natin, mga kapatid. Amen? Don't give way for those negative things in life. Amen. Huwag natin pong bigyan po ang yung salita, mga kapatid, amen, na hindi ko kaya, baka kami malugi, baka ako ay madisgrasya, o baka ako ay malasin, o hindi ako swertihin dyan. Mga kapatid, no. Amen. Speak the word of God. Believe the word of God. Possess the word of God. Amen. Own the word of God. Amen. Iyong ang kini ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ipamuhay mo ang salita ng Panginoon Diyos. Atin po ito, mga parikong, laging gawin, mga parikong, atin pong salita, ibanggit, mga patid, para mawasak ang mga bagay na atin pong nararanasan. Kung halimbawa, nakita natin may problema, in Jesus' mighty name, hallelujah, the Lord will make a way for me. In Jesus' mighty name, He will provide everything that we need. In Jesus' mighty name, there is healing in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Hallelujah. Kung hindi mo ma-speak, iawit mo. Sing it. Sing the word of God. Amen. Spirit and in truth. Sing. Hallelujah. Praise God. Declare, mga pariko, sa pag-awit mo, sa iyong pananalita mo, sa pananalangin mo, sa iyong pagtatrabaho, amen, declare the power of the word of God, mga patid. Amen. Dahil ang sabi nga po, mga patid, amen, hallelujah, speak God's word faithfully. Amen. Dahil bakit? All kinds of positive things will begin to happen. And number 2, all kinds of obstacles and opposition will begin to be broken. Mawawasak po yung mga hadlang sa landas po natin. When you speak God's word over your life, you release the power contained in it. Amen. You release the power contained in it. Amen. Inire-release po natin ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon Diyos na naroon. Ang kapangyarihan ng Diyos na naroon sa kanyang salita. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, amen, bago ka bumangon, amen, sabi mo, this is the day. Thank you, Lord God, for this wonderful day again. Salamat pong muli, Panginoon Diyos. May buhay pa ako. May hininga pa po ako, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Buhay pa po ang aking asawa at mga anak. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Malusog pa po ang aking lupang katawan. Salamat, Panginoon, ay gagalaw ko ang aking mga pa, aking mga kamay, na ididilat ko ang aking mga mata. Salamat, Panginoon Diyos. Normal pa ang aking pag-iisip at ang aking puso ay normal pa ang pintig niya. You have to speak the word of God. God's word over your life that you release has power. Amen. Hallelujah. Has power. You release the power contained in it. Hallelujah. Praise God. Sabihin mo, salamat, Panginoon Diyos. May mga problema, pero ikaw ay nariyan. Ikaw, Panginoon Diyos, magbibigay ng kasagutan. Salamat, Panginoon Diyos. Alam ko, aking Ama, hallelujah, na pansamantala lamang ang paghihirap na ito na aking dinagdana sa aking trabaho. Pero, Panginoon Diyos, hallelujah, alam ko, ako'y bibigyan mo ng mas malaking pagpapala. Panginoon, pagpapalain mo po itong aking business. Pagpapalain mo po, Panginoon Diyos, itong aking, Panginoon Diyos, halamanan. Pagpapalain mo, Panginoon Diyos, ang aking asawa sa kanyang trabaho. Pagpapalain mo po, Panginoon Diyos, ang aking anak sa kanyang trabaho. Papalain mo po ang aking asawa, Panginoon Diyos, hallelujah, sa kanyang, Panginoon Diyos, mga alagang hayop o anuman, Panginoon Diyos. Lord God, pagpapalain mo po aming tahanan, sasawayin mo, Panginoon Diyos, sa aming tahanan ng kahirapan, kawalan at kagipitan. Speak the word of God. Lay your hands in every corners of your rooms, mga patid ko, or your house, mga patid. Lay your hands to your children, to your wife, mga patid, to yourself, amen. Hallelujah, to the church, to the people, to everything, mga patid, and speak the word of God. Amen. Speak the blessing. Speak, mga patid ko, hallelujah, the power. Release the power. Hallelujah. Release the power. Amen. Hallelujah. God's word over your life, amen, has power, mga patid ko. Declare the victory. Kaya nga po, bago pumasok ang 2021, release the power of God's word and declare it, mga patid, that 2021 is a year of success, is a year of victory, is a year of health, is a year of new blessings, mga patid, bountiful blessings sa buhay po natin. Hallelujah. That ang year 2021, coronavirus will gone. Hallelujah. Wala na. At nilibing na ng Panginoon, amen, sa kalaliman ng impyerno. Hallelujah. At tayo po, mga patid, amen, ay muli niyang bibigyan ng masagana at malawak at matibay na pananampalataya
at kanya pong i-increase mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang iglesia, hallelujah, kanya pong pagpapalay ng bawat na kapatiran. Praise God. We have to speak that blessing for the year 2021, mga kapatid. Leave all things behind na nagpapabigat po sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil wala na pong panahon para po, mga kapatid, amen, sa mga bagay na hadlang po sa fulfillment ng salita ng Panginoon Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah. Now, kaya nga po, mga kapatid, amen, ang sabi po, mga kapatid, namin ng Mark chapter 11, praise God, verse 23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, amen, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, amen, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Hallelujah. See, ang sabi po, mga kapatid ko ng Mark chapter 11, verse 23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, amen, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Magaganap po, mga kapatid, amen. Sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka dyan at matapon ka sa karagatan. Amen. Nang walang pagdududa sa iyong puso at itong pinanampalatayaan, sabi po, mga kapatid ko, hallelujah, iyong pinanampalatayaan kung ano ang iyong sinabi, ito po ay magaganap. Amen. So I declare blessing to my brothers and sisters. I declare blessing to my wife. Amen. I declare blessing to Sister Eva. I declare blessing to Miko Joshua, my son. I declare blessing to my daughter, Micah Maranata. I declare blessing to myself. I declare blessing to this ministry. I declare blessing for my brothers and sisters, hallelujah, in Sarja Saints, and my brothers and sisters in Nerdit. I declare the blessings, mga kapatid ko, amen, hallelujah, sa mga kapatid ko, amen, sa Albarcia, sa Garhood, amen, sa Al-Ain, amen, sa Abu Dhabi, mga kapatid ko, amen, hallelujah, sa Jeddah, sa Saudi Arabia, sa Riyadh, mga kapatid, amen, sa Israel, sa Canada, sa Taiwan, mga kapatid ko, amen, sa Italy, hallelujah, sa Amerika, yung mga kapatid ko sa Australia, amen, sa mga kapatid ko sa Pilipinas, and I declare blessing for my family, for my manang Francing, may manang Nati, manang Malu, manang Lita, manang Cesar, ading Jojo, aking pamilya, amen, sa aking mga bayat, mga hipag. I have to speak it, mga kapatid ko, and believe it, mga kapatid ko, amen, dahil I do believe the word of God will not return to me void, amen, hallelujah. Kalusugan at kalakasan, kagalingan ng aking kapatid na si Manang Nati, ng Manong Francing ko, ng aking bayaw na si Manong Ustian, mga kapatid, kagalingan, mga kapatid ko, ng kanilang mga lupang katawan, ng aking Manang Malu, ng aking Manong Cesar, ng aking Manang Lita, ng aking ading Jojo, at ng aking sarili, at ng aking pamilya at mga kapatid. Amen, I have to speak the word of God. If you believe it, amen, ang sabi, mga kapatid ko, hallelujah, if you believe what you say, it will happen. Amen, it will be done for them. Amen? So we have to believe the power of the spoken word, mga kapatid. Amen? There is power when you speak the word of God. There's healing in the word of God. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, yung mga nararanasan natin ngayong problema, hallelujah, declare victory over them. Amen? Declare victory over them. Hallelujah. Hallelujah. Practice, mga kapatid ko, practice declaring the victory of God in our life every day, every day. Amen. Pagising mo sa umaga, habang gumagawa ka, habang ikaw, mga kapatid ko, naglalakad, nagdra-drive, speak blessing. Amen. Because, mga kapatid ko, there is power when you speak the word of God, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang sabi ng Hebrew chapter 4, verse 12, mga kapatid, for the word of God is quick and powerful. Ganyan po kapangyarihan ang salita ng Panginoon Diyos. And sharper than any two-edged sword. Hallelujah. Sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Amen. And of the joints and marrow. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ganyan po kakapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya niya, mga kapatid, wasakin, amen, ang lahat ng bagay, hallelujah, sa buhay natin, mga kapatid, na nagiging hadlang ng pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Amen. It can even pierce the dividing asunder of your soul and spirit, and the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, sanayin po natin ang salita po ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Hindi lamang po na-memorize natin, hindi lamang naririnig natin, hindi lamang po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, nasambit na labi natin. Bagkus, mga kapatid, let, hallelujah, every spoken word
Amen. Release the power. Amen. Believe the power. Hallelujah. That it will happen to you. Amen. Atin pong panghawakan ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos na magaganap po sa buhay natin. Amen. Ang mga sinalita niya, ang mga pangako niya, ang mga sinabi niya sa atin, mga kapatid. Amen. Ay magaganap sa buhay po natin, mga kapatid ko. Now, kaya nga po, hallelujah, sabi po mga kapatid ko, amen, hallelujah, ng John chapter 8 verse 51, mga kapatid, amen, ng John chapter 8 verse 51, whoever keeps my word will never taste death, amen, whoever keeps my word will never taste death, hallelujah. Praise God. Kaya nga po, John 11 verses 43 to 44, when he said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Amen. The dead man came out. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid. Whoever keeps my word will never taste death. Kaya nga po ang John chapter 11, 43 to 44, na sinabi ng ating Panginoon kay Lazarus, labas, bumangon ka Lazarus. Amen. Si Lazarus na patay na ng 3 araw, mga kapatid, ay bumangon. Amen. Siya po, mga kapatid, ay bumangon nang walang sino mang nagbukas, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Na walang tumulong sa kanya, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah, na tumayo. Amen. Hallelujah. Siya po ay bumangon mula sa mga patay. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya nga po, hallelujah, napakabuti po na pa. Sabi po ay, whoever keeps my word will never taste death. Hindi ka mamamatay sa iyong pananampalataya. Kahit na ipagsubok ka, kahit na problema ka, kahit nakaranas ka na ng matinding kapagsubukan sa buhay mo, hindi ka mamamatay sa pananampalataya kung i-exercise mo, i-declare mo, amen, ang salita ng Diyos na kapangyarihan sa buhay mo. You will never taste death, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ka madi-discourage. Hindi ka malulungkot. Hindi ka mapapay ko, amen, hallelujah, parang mamamalimos, mapatid ko, amen. Because you declare the power of the Word of God, possess it, mapatid, own it, mapatid, release the power of the Word of God, believe it, mapatid, amen, hallelujah, and wait. It shall be fulfilled in a perfect time. Amen? Matuto po tayong maghintay. Mga kapatid, darating yan. Mangyayari yan. Magaganap po yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Let's learn to wait for the perfect timing of the Lord. Because God knows what is best for us and what is the perfect timing for us. Hallelujah. Kaya nga sabi ng John chapter 8 verse 51, whoever keeps my word will never taste death, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Now, kaya nga po, sabi po mga kapatid ko, amen. Hallelujah. In Genesis, mga kapatid ko, in Genesis, God said, mga kapatid, let there be light, let there be sun, let there be moon, let there be stars, let there be animals, birds, and so, mga kapatid. All those things were created by the power of God's word. Hallelujah. By the power of the spoken word. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, it will happen when we say the word of God. When the sun and moon and the stars and everything that we see were created, amen, were exist, mga kapatid, amen, by the power of God's word, kaya din po natin, mga kapatid ko, hallelujah, i-practice ang salita ng Panginoong Diyos na mag-create sa buhay natin ng tagumpay, hallelujah, ng kalusugan at kalakasan, because the word that we speak is God Himself. Hallelujah. Kung masakit ang ating katawan, sabi natin, in Jesus' name, there's healing. By His stripes, we are healed. Amen. It is your promise, O Lord God, hallelujah, that you will not put those diseases to me that you have given to the Egyptians, O Lord God. And you promised me that you are the God that healeth me. Amen. So we have to say the word. Amen. Hallelujah. When we are afraid, amen, sing the word of God. Hallelujah. When I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Amen. When you are confused, mga kapatid, say it. Mga kapatid, the Lord is my light. Amen. The Lord is my guide. He is my deliverer. He is my healer. He is my provider. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, when He created the sun and moon and everything, mga kapatid, He say the word. He speak the word of God, mga kapatid. He speak the word. Now, kaya nga po, Jesus said, mga kapatid, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang sabi po ng John chapter 6 verse 63. Hallelujah. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang salitang aking sinalita sa iyo ay espiritu at buhay.
Kaya nga po yung salita niya, pag atin po itong sinalita, ito po ay spirito at ito po ay buhay. Kaya nga po, hallelujah, ito nagbibigay sa atin ng comfort, nagbibigay sa atin, mapay ko, ng kalakasan, ng strength, na kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga, we have to speak the power, mapay ko, of the Word of God. Amen? The spoken Word of God. I-release po natin ang salita po ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi po mga panig, amen, speak His Word, speak the Bible Scriptures. Amen. Because the Word of God is life. Amen. Hallelujah. Salitain po natin, mga panig, amen, ang salita niya. Salitain natin, mga panig, ang Scripture. Amen. Salitain po natin ang salita ng Diyos dahil ito po ay buhay. Kaya sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 12, the Word of God is living and active. Amen. The Word of God is living and active. God's Word have life. They bring life. Amen. And mapay ko, hallelujah, they give life. Amen. The Word of God, hallelujah, the Word of God is life. Amen. The Word of God have life, and the Word of God brings life. Amen. Kaya nga po, mapatid, hallelujah, when He spoke the word to Lazarus, Lazarus rose up. Amen. Nang sinabi niya, Lazarus, bangon, si Lazarus po ay bumangon. Hallelujah. Mula po, mapatid ko, sa mga patay. Amen? Hallelujah. Patay ka na. Ang sitwasyon mo, parang akala mo bigong-bigo ka na. Akala mo wala ka ng pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Speak the Word of God. Speak the Word of God. Even though you do not know in which chapter, in what number, whatsoever. So, you cannot quote exactly the verse or the number. Just say the Word of God. Amen. Just speak the Word of God. Why? Because if you say to this mountain, be thou removed, it shall be removed. Amen. The Word of God brings life. The Word of God gives life. The Word of God, napatid, hallelujah, praise God, gives you power to overcome. Now, kaya nga po, speak out God's Word powerfully. Amen. Powerfully over any circumstances or situation of our life. The devil come out now because you are overcome by the blood of the Lamb. Amen. Speak against the devil, the power of the Word of God. Amen. Sabi mo, devil, come out. Amen. Because you are overcome by the blood of the Lamb. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa problema mo, devil of problem, devil of sickness, come out because you are overcome by the blood of the Lamb. Hallelujah. Ikaw masamang espiritu ng manloloko. Ikaw masamang espiritu ng mandaraya at sinungaling. Nangangako hindi tumutupad, lumayas ka. Amen. Dahil ikaw ay napagwagian na ng dugo ng aking Panginoon Hesukristo. Wala ka ng kapangyarihan sa aming buhay. Kayo mga espiritu ng mga agaw, ng mga pagpapala sa aming buhay, sa aming tahanan, mga espiritu ng kahirapan, ginagapusan ko kayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, ng dugo ng aking Panginoon Hesukristo. Dahil ikaw ay napagwagian na ng aking Panginoon. Lumayas ka sa aming tahanan at magapusan sa kalaliman ng impyerno. Gapus pa at kamay at wala ka ng karapatang bumalik sa aming tahanan, sa aking anak at sa aking asawa at sa aking mga anak. In Jesus' mighty name. If we speak the Word of God with power, it will happen, napatid. Amen? You can say to cancer, live out of my body. Cancer, lumayas ka sa aking lupang katawan. Because, hallelujah, by the wounds of our Lord Jesus Christ, by His stripes, I am healed. And by the power of the blood of the Lamb, I am healed. I am the child of God. I am Jesus' child. Amen. And I am healed. Hallelujah. Ang kinin po natin ang kapangyarihan po ng kanyang pangako na by His stripes we are healed. Amen. You have to speak something. You have to speak against. Amen. Against. Amen. Circumstances, sicknesses, needs, problem, kapatid, worries, troubles in our life. Use the power of the Word of God. Amen. Speak it with power in Jesus' name. Hallelujah. And claim it, kapatid. Amen. Hallelujah. There is power. There is power. There is wonderful working power in the blood of the Lamb. Oh, glory to God. Hallelujah. Makapangyarihan po sa salita ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang salita po ng Panginoon is like a double-edged sword. It's like a fire. It is like a hammer, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Kayang wasakin po. Amen. Kahit po sa ating finances. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong pangailangang pinansyal. Hallelujah. Finances come into line. Amen. Hallelujah. Because my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Amen. Hallelujah. Mga pangailangan kong pinansyal. Amen. Mga kagipitan.
Mga mangungutang na di man magbayad, in Jesus' mighty name, I rebuke you. Amen. Hallelujah. By the power of the blood of the Lamb, na kayo mga magbayad. Sabihin natin mga kapatid, declare natin mga kapatid. Hallelujah. Dahil may kapangyarihan po ang salita po ng ating Panginoon. Mga espiritu ng mga nangangakong hindi marunong tumupad. Amen. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos, akin na angkin na ang taong ito, kayong lahat ay tutupad sa inyong pangako. Dahil kung hindi, ang Diyos ang siyang laban sa inyo. Amen. Kaya nga po mapanig, amen, ang salta po ng Panginoon, when you speak it out, amen, against your burdens, against your needs, and declare the victory, hallelujah, prayers will be answered. Solution, hallelujah, solutions to every problems will be with us, mapatid ko. Ang mga matitigas na puso, amen, ay kaya pong palambutin ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang mga taong parang mapay ko, hallelujah, hindi na marunong, mapay kong wala nang galang sa kanilang salita, mapay ko, amen, sa kanilang pangako, amen, kapag ang salita ng Panginoong Diyos ang tumimo sa kanila, in Jesus' name, sila po ay matututong sumunod. Kaya nga sabi po ng John chapter 8 verse 51, I tell you the truth. Amen. I tell you the truth. Amen. Sabi po ng John chapter 8 verse 51, I tell you the truth. If anyone keeps my word, he will never see death. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, keep His word and you will never see death. Amen. Not just know the word. Amen. But keep it in your heart. Amen. The word says, I will raise him up, referring to eternal life through faith in Jesus. The word says, whoever lives and believes in me will never die. Ang sabi po mga kapatid. Amen. Hallelujah. Referring to eternal life. Amen. Through faith. Amen. In Jesus. The word says, whoever lives and believes in me will never die. The word says, we shall reign with Him forever. Amen. We shall reign with Him forever. Kaya nga po, ang John chapter 8, 31 to 32, ay nagsabi mga kapatid, then said Jesus, amen, to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples. Indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya nga po, the truth, which is the word of God, can make us free. Amen. Free from every burden, free from every heartache, free from every trouble, free from every sicknesses, free from everything, mga panig ko. Anything. Hallelujah, na gumagapos po sa atin. Hallelujah, because the word says, and ye shall know the truth, amen, which is the word of God, amen, and the truth shall make you free. Amen. Hallelujah. Mapapalaya po tayo sa lahat ng mga bagay. Amen. Hallelujah. Na atin po mapay kung nararanasan o dinadanas kapag meron tayong matibay na pananampalataya sa salita ng Panginoong Diyos at atin itong i-declare, atin po itong binanggit, atin po itong sinalita, hallelujah, laban po sa mga circumstances ng buhay natin. Believe in the power of God's word. Hallelujah, because the Bible says, mga kapatid, hallelujah, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mapapalaya po tayo mga kapatid. Now, kaya nga po mapapalaya ka sa alcohol, mapapalaya ka sa drugs, mapapalaya ka sa sigarilyo, mapapalaya ka sa pagiging babaero, mapapalaya ka sa pagiging sinungaling, manluloko, mandaraya, mapapalaya ka sa kasinungalingan, mapapalaya ka sa mga bagay na iyong kung ginagawa sa buhay mo na naging hadlang ng mga pagpapala. Tandaan natin mga kapatid ko. Amen? Hallelujah. When you speak about the word of God, amen, when you speak and you possess and declare the word of God over your life, hallelujah, amen, freedom comes in, mga kapatid. Amen, hallelujah. Now, kaya nga, speak the word of faith against your weaknesses, against your troubles, against your problems, against your burdens, against your persecutors, against that hinders your ways to grow in faith. Amen. Speak the word of faith against these mountains and say, thou remove, and it shall be removed. Amen. Kaya sabi po mga kapatid, ng John 17:17, hallelujah, tinan nyo mga kapatid, ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoon. Sanctify them by the truth. Amen. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kaya nga po, nililinis tayo ng salita ng Panginoon Diyos. May kapangyarihang linisin ng salita ng Panginoon Diyos ang buhay po natin. We are being sanctified by the word of God. Kaya nga nasasaktan tayo, kaya nga nasusugatan tayo, kaya nga kaunti lamang may mabasa kang salita ng Panginoon kahit hindi para sa iyo, parang ang pakiramdam mo, ikaw na pinatatamaan. Amen? Hallelujah. Bukas ka ng bukas ng profile ng my profile.
Bukas ka ng bukas ng timeline ng my timeline. View ka ng view ng kanilang mga pinopost. Ngayon, pagka may nabasa ka na pinost lamang ng tao, amen, nasasaktan ka. Why? Because the Word of God sanctifies you. Amen? Pagka ikaw ay there is something that you are hiding inside your heart, amen, natural, you feel guilty. Amen? You make excuses, you make alibi. Amen? You are going to look for some justifications in your life. But you cannot justify from the Word of God. Amen? Hindi ka maaari mapay kung magmalinis sa salita po ng Panginoon Diyos. Hindi ka maaari mapay kung maghugas kamay sa salita po ng Panginoon Diyos. Dahil hindi ka titigilan ng salita ng Panginoon Diyos dahil pupugnawin ka, pupukpukin ka niya na tulad ng martilyo, mga kapatid, amen, para nga tayo madalisay nang maalis ang mga bagay na hadlang sa atin pong paglago sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Hindi lamang yan, mga kapatid ko, amen, hallelujah, para po sa ating ikabubuti. At ganun din, mga kapatid, maging sa ating pamumuhay. Hallelujah. Kaya nga po, ang year 2021, we have to learn to declare the Word of God, to sanctify, amen, every areas of our life and every atmosphere of our life, and brings victory in your life. Brings victory, brings success, brings strength, bring, mga kapatid ko, health to your body. Bring, mga kapatid ko, mental and physical soundness, mga kapatid, and spiritual soundness. Hallelujah. We have to declare the Word of God because it creates, mga kapatid ko, an atmosphere of victory when we worship Him in spirit and in truth and possess and declare the Word of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. God inhabits the praises of God's people. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, amen, let's practice. Atin pong sanayin ang sarili natin in declaring the Word of God. Hallelujah. Itabi na po natin ang pagiging negative. Itabi na po natin ang mga negative things. We have to learn to declare now the Word of God faithfully, believing it, possessing it, mga kapatid, because the Word of God is power. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Sabi po, speak the Word of God. Kaya sabi po, mga kapatid, John 17:17, sanctify them by the truth. For the word is truth. Ang sabi ng Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I may not sin against thee. Amen. Itinatago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala. Kaya nga the word of God in our heart is powerful antidote. Amen. Against sin. Amen. When you hide the word of God, praise God, it is the powerful antidote against sin. Panglaban po yan. Amen. Hallelujah. Sa mga kasalanan na pumapasok sa buhay po natin, ang salita po ng Panginoon. Temptation comes through the eyes. Amen? Sabihin mo sa salita ng Panginoon, I made covenant with my eyes, with you, Lord, that I will not look for anything that causes me to sin. Amen? Hallelujah. Make a covenant to the Lord. Lord, I will make covenant. I made a covenant, hallelujah, with my eyes, Lord, that I will not look for something that will lead me to sin. Amen. If you are tested by your pride, amen, hallelujah, say it again. Hallelujah. God exalts the humble. Amen. Say the word of God. Hallelujah. God exalts the humble. And mapay ko, hallelujah, bring down those who exalted themselves. Bring abasement mapay ko those who exalted themselves. Amen. So kaya nga po, kapag tayo tinutukso na tayo maging mayabang, sinungaling, manluloko, mandaraya, sabihin mo, hallelujah, sa salita ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Itinataas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba at ibinabagsak ang mga nagmamayabang. Now, if you are tempted because of your flesh, sabihin mo, mga kapatid, God will make a way of escape. Amen. With the temptation. Hallelujah. Tulad sinabi mo, Panginoon Diyos. Hallelujah. So speak the word of God. God will make a way of escape over temptation. When you are tempted by dishonesty, na ikaw ay manloko, mandaya, at hindi maging totoo sa iyong kapwa, hallelujah, ikaw ay nangako na hindi mo tinutupad, amen, marami kang pangako na di tinutupad, hallelujah, at yung binabagong iyong salita, at ikaw ay natututo magsinungaling at gumawa ng mga bagay na hindi totoo, amen, napapaniwala mo naman yung iba, nanloloko ka, nagsisinungaling ka para mailabas mo ng sarili mo. When you are tempted with this, say it in Psalms 51 verse 6. Surely you desire truth in my inner parts. Surely you desire truth in my inner parts. Sabihin mo sa Psalms 51 verse 6. Hallelujah. Kasi mga kapatid ko, amen, hallelujah, if you allow these things to happen to you, amen, you cannot escape the truth. Amen. You will always be burdened.
by the truth. Amen. Uusigin ka ng iyong sariling konsensya sa iyong mga ginagawa. Kaya nga po, kapag tayo po'y tinutukso na tayo hindi maging tapat, sabihin po natin sa Psalms 51 verse 6, Amen. Say the word of God, surely you desire, O Lord, truth in my inner parts. Amen. Now, kaya nga po mga kapatid ko, hallelujah, sabi po ng Colossians chapter 4 verse 6, let your words always be gracious. Amen. Let your words always be gracious, seasoned with salt. May panlasa. So that you will know how you should answer each person. Upang sa ganun, alam mo kung paano mo sasagutin ang bawat tao. Amen? Hallelujah. Praise God. Kapag ka mapalig, amen, kung ano yung totoo, yun ang totoo. Hindi yung mapalig ko magpapalusot ka pa. Hindi yung mapalig ko yung gagawa ka pa ng kwento. Hindi mapalig ko yung ikaw pa mapay magyayabang. At may mga tao namang sumasakay na hindi naman nila alam ang istorya. Hindi naman nila alam mapalig ko ang tama. Hindi naman nila alam mapalig ko kung ano ang totoo. Amen? Mahirap po yung mga ganun, mga kapatid ko. Amen? Hindi mo matatakasan ang mga bagay na sumisira sa iyong spiritual na relasyon sa Diyos at sa iyong spiritual na relasyon sa iyong kapatid. Amen? Kung hindi tayo magiging totoo sa atin pong mga sarili. Kaya nga po ang salita ng Panginoong Diyos, amen, ay nagsasabi, let your words always be gracious, seasoned with salt, so that you will know how you should answer each person. Hallelujah. Kaya nga pag tayo tinuturuan ng kaaway o tayo tinutukso ng kaaway na tayo po hindi maging tapat, use the word of God. Amen? Gamitin po natin sa salita po ng Panginoong Diyos para mawasak po ang mga bagay, mga kapatid, na nagiging hadlang sa ating pagpapala. Dahil nga ang salita ng Panginoon ay tulad ng apoy na pumupugnaw at martilyo o pamukpok na dumudurog po ng mga bagay na hadlang po sa ating buhay. Amen. Kaya sabi ng Psalms 119 verse 11, ulitin ko mga kapatid, I have hidden your word in my heart that I may not sin against thee. Hallelujah. I have hidden. Kaya sabi po ng Psalms 51 verse 6, surely you desire truth in the inner parts. Amen. Surely you desire truth in the inner part. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, death and life are in the power of the tongue. Amen. Death and life are in the power of the tongue. In Proverbs 18 verse 21. Kaya nga, hallelujah, praise God, ang atin pong salita, amen, ay may kapangyarihan. Praise God. Ito ay either na buhay o kamatayan. Kaya nga po, ang atin pumapalikong mga labi ay laging po nating sanayin na magsalita po ng salita ng Panginoong Diyos, declaring life, mga kapatid ko. Amen? Declaring life sa atin pong buhay. Amen. Hallelujah. Dahil ang salita po ng Panginoong Diyos ay buhay. Amen. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Ito'y nagbibigay sa atin ng tagumpay, mga kapatid. Ito'y nagbibigay sa atin, mga kapatid ko, ng pag-asa. Ito'y nagbibigay sa atin, mga kapatid, amen, ng tagumpay. Praise God. Kaya nga po, ang salita po ng Panginoon, mga kapatid, amen, ay sabi ng Isaiah 55 verse 10 to 11 uli, babalikan ko po, mga kapatid. Sabi niya, so is my word that goes out of my mouth, amen, it will not return to me empty. Amen. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve, amen, the purpose to which I sent it. Amen. Hallelujah. Magaganap po ito kung ano po ang nais ng ating Panginoon na ma-achieve. Hallelujah. Kaya nga po ang salita po ng Panginoon Diyos ay hindi po mauuwi na wala pong kabuluhan. It will not return to Him void. Kaya ang salita po ng Panginoon Diyos sa ating mga labi ay nagbibigay po ito ng buhay. Hallelujah. Ito may kapangyarihan. Hallelujah, na pumatay at magbigay ng buhay. Life and death, or death and life, are in the power of the tongue. Pagka sinabi mong, kamalas ko sa araw na to, para yatang ako'y pinanganak na malas, it will happen because you are declaring it from your mouth. Amen? Pero kapag sinasabi mo sa salita mo, sa iyong labi, ang salita ng tagumpay, amen, hallelujah, at buhay, ito po'y magaganap sa buhay po natin, mga kapatid. We have to speak the living word of God to people. Amen. Open to them. Amen. A new dimension in the Holy Spirit. Amen. To open to them a new dimension of the Holy Spirit. Kapag kasi nakita mo, kapatid, talaga ikay pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Nawa ikaw ay lalo kanyang pagpalain. O kapatid, talagang ikaw ay punong-puno ng blessing ng Panginoon. Speak the blessings to God. Amen. O kapatid, talagang nagtatagumpay ka sa iyong negosyo. O kapatid, talagang ikaw ay lalo pang lumalakas sa araw-araw. Speak blessing, mga kapatid ko. Amen? Hallelujah. Now, kaya nga po,
ang salita po ng Panginoon, hallelujah, ay makapangyarihan. The all-powerful Word of God, mga kapatid, is the word of faith in your mouth, mga kapatid ko. The Word of God, mga kapatid ko, the all-powerful Word of God is the word of faith that is in your mouth. And we have to speak it, mga kapatid. Hallelujah. Atin po itong banggitin. Atin po itong sabihin. Confidently, take your stand on the Word of God and speak the Word of God and expect its infinite power to bring forth astounding result. Amen. Hallelujah. As a conclusion, mga kapatid ko, amen, take your stand on the Word of God. Amen. Speak the Word of God. Expect it, mga kapatid ko, to happen because of its infinite power, and it will bring forth astounding result, mga kapatid ko, sa buhay po natin. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, the Word of God is near. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 8, but what does it says? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. The word, amen, is near you. It is in your mouth and in your heart. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng Romans chapter 10 verse 8, mga kapatid. But what it said, the word is near you, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, hallelujah, I declare tonight, amen, muli, mga kapatid ko, sabi ng Genesis chapter 1 verse 28, mga kapatid, we have to declare it. Amen, I declare that I am blessed and I will prosper. I declare that the church is blessed, hallelujah, and the church will prosper. I declare my wife, my son, my daughter is blessed and they will prosper. Hallelujah, in the year 2021. I declare that my whole family, amen, hallelujah, will be blessed and prosper. And I declare the body of Christ, the church, the Sarja Saints, mga kapatid, the Sarja Saints, the Merdip Saints, the Garhood Saints, mga kapatid, amen, the Albarsa Saints, mga kapatid, mga kapatiran natin sa mansulok ng daigdig, to be blessed and prosper. Amen. Hallelujah. In the year 2021, it is a year of blessing. So kaya nga po, mga kapatid ko, amen, exercise, mga kapatid ko, amen, hallelujah, the word of God by declaring it and possessing, mga kapatid ko, the blessings from the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Binigyan niya tayo ng kanyang salita. Ang salita po niya, mga kapatid, ay buhay. Ang salita po niya, mga kapatid ko, ay pagpapala. Ang salita po niya ay tagumpay. Amen? Ito po, mga kapatid, ay tulad ng isang apoy na pumupugnaw sa atin pong mga karumihan at tulad po ng isang martilyo, amen, na dumudurog sa katigasan po ng ating mga puso. At kung ganyan po ang trabaho ng salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin, ganyan din po, mga kapatid ko, amen, ang trabaho niya sa atin po mga nararanasan sa buhay natin. Kaya niyan pugnawin, durugin ang mga pagsubok, mga problema, mga kabigatan, mga pangailangan, mga dalahin, mga karamdaman sa buhay po natin. Hallelujah. Just say the word of God. Just speak the word of God. Remember, mga kapatid ko, amen, yung isang taong lumapit po sa ating Panginoon Jesus na siya po ay isang mataas na tao. Amen. Ang sabi niya, ako hindi karapat-dapat na ako'y pumunta na ikay pumunta sa aking tahanan. Amen. Ngunit ako'y naniniwala, just say the word. Amen. At gagaling. Amen. Ang aking katulong. Sabi niya, mga kapatid ko, amen. Hallelujah. Just say the word. Amen. Amen. At nang sinabi ng Panginoon, mga kapatid ko, amen, sa mga hindi nakakita pa ng ganito pananampalataya. At mga kapatid ko, amen, nang sinabi niyang just say the word at siya'y gagaling. At siya po, mga kapatid, nangyari ito sa kanya. See, amen, naniwala po siya, mga kapatid ko, ng matibay na sa atin po Panginoong Diyos ay wala pong imposible. Amen, na kaya po niya, mga kapatid ko, amen, na sa pamagitan lamang ng kanyang salita ay gagaling po, mga kapatid, ang kanyang katulong. Kaya nga po, mga kapatid, amen, sa atin pong buhay din, pag pinanampalatayaan natin ang salita po ng Panginoong Diyos, hallelujah, sa ating buong puso, amen, magaganap po ang layunin ng salita sa buhay po natin. Dahil tandaan natin, ang salita po ng Panginoong Diyos ay mismong Diyos mismo, siya mismo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, salamat sa Panginoon Diyos muli sa gabi ito, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, amen, masanay po tayo. Praise God na tayo po, mga kapatid, amen, ay matuto, mga kapatid ko, hallelujah, gumamit po ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise God na sa gabing ito, mga kapatid ko, ay sa pagpasok po ng taon, mga kapatid kong ito, ay maranasan po natin, mga kapatid, amen, ang tinatawag, mga kapatid kong tagumpay sa presensya po ng ating Panginoon.
Maraming pong salamat muli sa gabing ito sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos at naway kayo po ay pinagpala ng lesson po natin ito mga kapatid. I'm very sorry I could not interact on your comments mga kapatid because I could not see your comments mga kapatid sa atin po mga kapatid kong Facebook mga kapatid. Let me just check it later on. Salamat po muli sa inyo pong pagsama sa akin. Dalangin ko po na kayo po ay pinagpala, hallelujah, sa salita po ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang the power of the spoken word of God. Amen. Hallelujah. Speak blessing. Speak blessing and declare blessing in your life. Speak blessing and declare blessing for the year 2021. And I speak and declare blessing to everyone in Jesus' mighty name. Amen. Heavenly Father, once again, salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na aming pinag-aralan ng iyong salita. Nawa, Panginoon Diyos, hallelujah, pinagpala ang aking mga kapatid at na ikaw, Panginoon, nag-minister sa kanila. Nawa, Panginoon Diyos, abutin mo muli ang aking mga kapatid sa pananampalataya sa Merdip. Ganon din, Panginoon, ang aking mga kapatid sa Sardia. Ganon din ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos, hallelujah, sa iba't ibang sulok pa ng daigdig. Abutin mo po sila at minister to them, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mong muli, Panginoon Diyos, ang mga kapatid ko na patuloy na sumusuporta sa iyong ministry. Bless them, O Lord God. Ibalik mo po sa kanila ng siksiklig di umaapaw na walang sukat kalalagyan. Pagpalain mo po muli, Panginoon Diyos, ang iyong iglesia at naway dalhin mo po muli kami, Panginoon Diyos, sa iyong presensya sa araw ng Friday. At nawa, Panginoon, ingatan mo po sila, Panginoon Diyos, hallelujah, sa araw-araw ng kanilang buhay. Samahan mo po muli, Panginoon Diyos, ng iyong mga banal anghel, ang aking mga mahal sa buhay. Ay, asawa pa Sister Eva, Panginoon Diyos, ganoon din si Miko Joshua at si Maika Maranata, ganoon din ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos, sa Mindoro, Panginoon, aking Manang Francing, Manang Nating, Manang Malu, Manang Lita, Manang Cesar, Ading Jojo, aking mga pamangkin at mga ipan. Salamat po, Panginoon, abutin mo ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos, hallelujah. Praise God, sa pananampalataya, pagtibayin mo po, Panginoon Diyos, sila at bigyan ng patuloy na kalusugan at kalakasan. Ingatan mo po muli yung ministry sa Sardia, Panginoon. Ganoon din sa Merdip, Panginoon Diyos. Hallelujah. Patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak, Lord God. At salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa blessings, Panginoon Diyos, na binibigay mo po sa amin at ikaw magbalik, Panginoon, sa iyong mga anak, sa kanilang patuloy, Panginoon Diyos, na pagsuporta sa iyong ministry. Tunay, Ama, na ang ministry ito, Lord God, ikaw ang nagtayo. Ikaw, Panginoon Diyos, hallelujah, ang nagbigay sa amin ng tahanang ito, Lord. You will supply everything that we need according to your riches in glory. We declare, Lord God, blessing for the year 2021. We declare the victory, healing, and deliverance. We declare, Lord God, Jesus, na ang coronavirus na ito, Lord God, ay matatapos na, Panginoon, sa taong 2021. And we declare, Lord God, that your people will be blessed and blessed forever, hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po muli sa iyong salita. Mga bisang dalangin, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at naway patuloy kayong magkaroon ng kapayapaan, kagalakan at tagumpay sa inyong mga buhay. In Jesus' name. God bless you. Good night. Salamat, Brother Derek, sa iyong pagtuturo sa akin, kapatid. At medyo nangapapa ako kanina. Hallelujah. At ngayon ay mga paano naman. Paano ito tatapusin? Praise God. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Amen. Give me your feedback kung ano po, mga kapatid ko, amen, ang result, mga kapatid ko. Amen. Salamat po. God bless you. Click and
Mm.